sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Isama natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Ninita Veron ng Laycom para sa kanyang kaarawan. Elinita Kaskasan and Family, Rigacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, at Wilma Domingo. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni Emelita Amelito Sibilla, Eduardo Ramirez, Ronald Salamat, Rolando Danilo de los Santos, Meldred Recla, Catalina Alba, Marde Agtarap, Angela Ricafrente and Family, at Raquel Enosanto. Natatanging kahilingan ni Ronald Salamat. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Court Marcos, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsenyor Norberto Habos, Monsenyor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Eric Ednalaga, Consuelo Anchodoro Cordova, Tito, Felisa, Rolando, Juan, Leoncia, Olia, Ramon, Teriaca, Erenio, at Chodoro. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kora paroko
Reverend Father Douglas D. Badong. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo magala, tayo magsaya, bahay ng poon, tunay ang kanta sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap, ay magpunta sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral. Ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kanyang pamamagitan, tayo'y maging banal na templo ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Pagkatapos nito, sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoong Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin, wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking tinayo. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aking Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayang Israel. Tuwing kami mananalangin paharap sa lugar na ito, pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tayo pong ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan.
Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak, na inaakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyari. Mapalad na nasasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang tao. templo mo'y aking mahal, Diyos na Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kanilang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo kaya't pumunta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid
at ginawang iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito, mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Diyos, "Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-2 linggo ng panahon ng Adbyento o pagdating ng Panginoon at atin pong ipinagdiriwang ang pagkakatalaga ng ina ng simbahan ng ating pong Archdiocese of Manila, ang Manila Cathedral, kung saan ay nagdiwang din ng kanilang kapistahan ng Immaculada Conception. At sa pagdiriwang natin ito, kasabay ng paghahanda natin para sa nalalapit na kapanganakan o pagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo, abalang-abala na po ang lahat ng simbahan sa pag-aayos ng simbahan, sa pagde-decorate, sa paglilinis, kung ano pa man para mas ma-feel natin yung diwa ng Kapaskuhan. Pero sana po may mga bagay na kailangan nating alisin na hindi nararapat o hindi nakakatulong sa pagpapanatili ng kabanalan ng simbahan. Ang simbahan ay tahanan ng Diyos. Ito dapat yung inuuwian natin araw-araw o bawat sandali ng buhay natin na kailangan natin ng kapahingahan. Bagamat sinasabi po, kahit saan pwede nating kausapin ng Diyos. Kahit saan pwede tayong magdasal. Pero mayroon pa rin talagang itinalaga na isang lugar, na isang bahay, isang tahanan, bahay dalanginan para mas magkaroon tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos Ama. Sa loob ng tahanan, dapat tayo natututo sa ating pakikinig sa mga ipinapahayag na mga salita, mga aral na ibinibigay ng Ama sa kanyang mga anak. Malinaw po ba? Yan. Kaya po, kung sa Ebanghelyo narinig natin yung pagpapalayas, nagalit si Jesus doon sa mga nagtitinda sa templo at ito'y kanyang ipinagtabuyan. Isinabog ang mga salapi ng mga namamalit ng pera, maging yung mga nagtitinda ng mga kalapati at sinabing, "Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." So, yung malasakit, kung paanong nagmamalasakit si Jesus sa tahanan ng kanyang ama, sa bawat simbahan. Ganun din nawa tayo, magkaroon tayo ng malasakit sa ating simbahan. Naranasan natin yung mga pagkakataon na kahit gusto natin pumunta ng simbahan, bawal. Ipinagbawal yon, nung panahon ng COVID. Pero ngayon, sana mapagnilaya natin, bukas naman ang simbahan,
Pero bakit ayaw nating pumasok? Bakit ayaw nating pumunta sa simbahan? Hindi ba nakikita ng mga tao ang kahalagahan ng simbahan? Hindi ba nararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos sa bawat pagtungo nila sa simbahan? Kasi maganda rin na mapagnilaya natin yan kasi nakaka-contribute ba tayo? Mayroon ba tayong nagiging bahagi na ang mga tao ay wag nang pumunta ng simbahan? Matinding hamon, syempre, no, sa mga tinatawag natin mga lingkod ng simbahan, mga nagsiserve sa simbahan, mga miyembro, no, ng simbahan, ng mga organisasyon o ministry. Dahil kayo po yung nagiging mukha ng simbahan. Kung saan man kayo nakatira, saan mang iskinita kayo umuuwi at alam nilang kayo ay taga-simbahan, sila ba ay naaakit din dahil sa iyo o dahil sa iyo nadidisappoint sila at ayaw na nilang magsimba? Kasi merong inaasahan sa mga taong simbahan, dapat nakakakitaan sila ng kabanalan, nakakakitaan sila ng kagandahang asal o kabutihang loob. So pag nandito ba tayo sa simbahan, nagiging mas mabuting tao ba tayo at nadadala natin to sa bawat lugar kung saan tayo nakatira? O wala din tayong natututunan? Kasi pag ganun pa rin. No, ang bagsak pa rin yan, anong ginagawa ng pari na itinalaga sa simbahan na yan? Natuturuan ba niya? Nabibigyan ba niya ng formation yung mga tao na o catechism man lang para mas maunawaan nila kung ano ang matatagpuan sa simbahan? O baka kailangan tayong palitan. Baka kailangan tayo ding alisin. No? Sabi nga dito, inalis ni Jesus yung mga hindi nakakabuti, yung hindi nakakatulong. Pero sana wag sana umabot doon sa puntong yon. Kaya nga, maging mulat nawa tayo sa atin pong ibinabahagi sa simbahan. Tayo ba mainitin ang ulo? Tayo ba magiliw na kapag may dumarating, dahil ikaw ay taga-solidad, taga-kamba, taga-simbahan, mas magiliw ka ba o tayo mismo ang nagiging numero unong, nagiging mapanghusga sa mga taong pumupunta at nais makipagkasundo sa Diyos? Masungit ka ba? Tingnan nyo yung katabi ninyo. Masungit ba? Si Father ba masungit? Huh? Si Father ba mayabang? Yung mga naglilingkod ba sa simbahan, mapagmataas? Kailangan din natin tinitingnan yun. Kasi may mga ugali na dapat inaalis na natin o nawawala. Huwag natin hintayin hagupitin pa tayo, paluin pa tayo ni Jesus bago natin tuluyang alisin itong mga pagkilos, pag-iisip na umiiral sa atin nang hindi natin namamalayan. Sana po mas makatulong tayo na dumami pa ang makaramdam ng ang bahay na ito ay para sa lahat. Yung makaramdam na welcome sila sa simbahang ito. Amen? Magsitayo ang lahat sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila. Idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat na nagkakatipon sa
sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi natin igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Inihiling natin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sa kisag ng bunga ng aming pagpapagal. Handog ng bayan mong mahal. Kapuri-puri, kapuong naming mahal. O Diyos ng langit at sa kalupaan, mas basana, lingapin buhay naming lahat. Tingin namin ay pakinggan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas sa dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi, nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, ligtas mo kami tanan. Poong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nalagayis ng mga
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagalhin na. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at sa tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ma at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Mayon at ipahayag kanyang pagkalinga habang sa buhay pag-ibig at kalaruan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong pigang ang lupa, sa panahong ang alis at ganap, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon